Sinubukan agad ng halimaw na atakihin si Dogora subalit bago pa ito magtagumpay, dumating si Allen sa tamang oras at ginamit ang kanyang Scorpion Summon para pansamantalang maparalisa ang halimaw. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Dogora na gumanti, agad siyang naglabas ng isang malakas na atake na nagpabagsak sa halimaw at nagpasalamat sina Dogora at Cecil kay Allen sa pagligtas sa kanila. Pagkatapos noon, nagsimula silang mag-isip kung paano ligtas na makakalabas sa dungeon at nais ni Dogora at Cecil na manatiling magkakalapit upang mas madali nilang maprotektahan ang isa't isa, pero sa huli ay naisip ni Cecil na mas mabuting lumaban na lang habang nagpapatuloy sa loob ng dungeon. Hindi nagtagal, narating nila ang floor boss ng Rank A dungeon at lahat ay natigilan nang makita ang napakalaking halimaw na balot ng makapal na baluti. Napakalakas ng itsura nito kaya agad na kinabahan ang lahat sa matinding presensya nito pero iba ang naging pananaw ni Allen. Sa halip na matakot, nakita niya itong perpektong pagkakataon para subukan ang lakas ng kanilang grupo at kung matatalo nila ang halimaw na ito, mapapatunayan nilang sapat na ang lakas ng kanilang mga atake laban sa mga Rank A monsters, dahil dito ay naghanda si Allen sa laban at alam niyang dito nila makikita kung gaano na sila kalakas. Agad na pinakawalan ni Allen ang kanyang mga wali summon sa ibabaw ng halimaw na naging sanhi ng isang napakalaking pagsabog, gayunpaman ay nanatiling buhay ang boss matapos ang pagsabog at mabilis na sumugod si Krena, ngunit agad siyang nadaganan ng kamay ng halimaw. Akala ng lahat ay nadurog na siya, subalit maya-maya ay bigla siyang lumabas mula sa ilalim ng kamay nito at tiniyak sa lahat na ligtas siya at pagkatapos noon, nagtulungan sina Allen at ang kanyang mga kasama at mabilis nilang natalo ang floor boss. Nagdiwang sila sandali hanggang sa mapansin ni Kill ang treasure chest at nang buksan niya ito, nagulat siya nang makita ang isang Scarletite Axe sa loob at nagkasundo ang lahat na bagay ito kay Dogora, dahil maaari na nitong palitan ang kanyang lumang Mithril Axe ng isang mas makapangyarihang sandata. Pagdating nila sa labasan ng floor at biglang ipinaalam ng dungeon system na natanggap na nila ang kanilang unang success certificate, ibig sabihin matapos nilang malinis ang 5 Rank A dungeons, nakuha na nila ang karapatang hamanin ng isang Rank S dungeon at nagulat ang lahat dahil hindi nila alam na mayroon palang Rank S monsters. Lumipas ang bakasyon sa tag-init at opisyal nang naging 13 taong gulang si Allen. Halos lahat ng estudyante sa kanyang klase ay matagumpay na nakatapos ng dungeon nang hindi natanggal sa akademya. 3 lamang ang bumagsak na itinuring na magandang resulta para sa kanilang klase. Nagsimula ring mapansin ng kanilang mga kaklase kung gaano nakalakas sina Allen matapos malaman na nalinis nila ang isang Rank A dungeon nang sila-sila lang. Samantala ay nilapitan ni Rylov si Allen at niyaya siyang makipag-training match. Tinanggap ito ni Allen at habang naglalaban sila at naalala niya ang mga panahong nagsasanay siya kasama si Mahalie, tulad ng dati ay natalo muli si Allen sa laban. Kasabay nito, nakipag-training si Karlova kay Krena at agad niyang napagtanto kung gaano ito kalakas at matapos niyang personal na masubukan ang lakas ni Krena, wala na siyang pagdududa na malaki ang naging ambag nito sa pagtatagumpay ng grupo ni Allen sa Rank A dungeon. Pagkatapos ng kanilang mga training match, nilapitan ni Karlova sina Allen at Krena dala ang isang mahalagang balita at sinabi niyang nais silang makita ng principal. Nagulat ang dalawa at nagtaka kung bakit sila biglang ipinapatawag. Habang papunta sila sa opisina ng principal, binanggit ni Karlova na kahit siya ay 3 Rank A dungeons pa lamang ang nagagawa niyang malinis at kung magtatagumpay sina Allen sa Rank S dungeon na balak nilang harapin, maisusulat ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Ayon kay Karlova si Lord Never pa lamang ang nagawang makamit ang ganoong tagumpay, hindi nagtagal ay nakarating sila sa opisina ng principal at nagpakilala ang principal at ipinaliwanag na isa siyang 1,000 taong gulang na elf na nagsilbing principal at administrador ng lungsod sa loob ng mahigit 43 taon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at agad niyang sinabi ang dahilan ng pagpapatawag kina Allen at Krena. Nais niyang sumali ang dalawa sa martial arts tournament na gaganapin sa susunod na linggo at nalaman ni Allen na 16 ang magiging unang kalahok sa torneo, at bawal gumamit ng magic sa lahat ng laban. Nagtaka siya kung bakit siya ang napili gayong mas mahusay namang attacker si Dogora. Ipinaliwanag ng principal na alam niya ang kakayahan ni Dogora kaso hindi maaaring sumali si Dogora dahil palakol ang gamit niyang sandata, kaya hindi siya kwalipikado sa torneo. Pinag-isipan ito ni Allen at napagtanto niyang wala rin siyang bagong matututunan sa tournament, dahil tingin niya ay sayang lamang ito sa oras at nagpasya siyang tanggihan ang imbitasyon at dahil dito,
si Krena na lamang ang naging kinatawan ng kanilang grupo sa martial arts tournament. Isang araw bago magsimula ang torneo, bumisita ang Viscount Granvelle kina Allen at sa kanyang grupo at sinabi niyang nakausap niya ang hari tungkol sa kinabukasan ng pamilyang Cornell at sa kasamaang palad, wala pa ring ipinangako ang hari tungkol sa pagbabalik ng pagiging maharlika ng pamilyang Cornell. Nalungkot agad si Hill at ang kanyang kapatid nang marinig iyon, pero naglabas si Granvelle ng isang kahon at ipinaliwanag na iyon ang tunay niyang dahilan ng pagpunta at sa loob nito ay may isang kontrata na magbabalik sa pamilyang Cornell sa magandang katayuan. Subalit may isang mahalagang kondisyon at kailangang magsilbi si Hill sa digmaan sa loob ng 5 taon, gayunpaman ay maaari itong mabawasan kung makakagawa siya ng malaking ambag sa labanan. Sinabi ni Granvelle na aprobado na ang kontrata kaya hindi na kailangang mag-alala ni Hill kung tatanggapin pa ba ito. Pagkatapos ay nagsalita si Rylov at ipinaliwanag na naroon siya bilang kinatawan ng kanyang ama na si QB Hamilton, ang Panginoong may lupa ng mga pamilyang Granvelle at Cornell. Ipinaliwanag ni Rylov na habang nasa digmaan si Hill, ang pamilyang Hamilton ang mag-aalaga sa kanyang pamilya at sisiguraduhing ligtas sila at lubos ang pasasalamat ni Hill sa alok, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung bakit napakalaki ng naitulong ng pamilyang Hamilton sa kanila. Para sa kanya ay tila sobra itong mabait at ipinaliwanag lamang ni Granvelle na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin at ang sa tingin niya ay tama. Pagkatapos nito ay may isa pa siyang ibinunyag at sinabi niyang ang Royal Messenger na nagbigay kay Hill ng maling balita tungkol sa pagbabalik ng katayuan ng kanilang pamilya ay posibleng ipinadala ng Crown Prince Inval. Gayunpaman, wala pa silang direktang ebidensya na mag-uugnay kay Inval sa planong iyon kaya wala pa silang magagawa sa ngayon at matanda na rin ang kasalukuyang hari. Malaki ang posibilidad na si Inval ang maging susunod na hari sa loob ng 5 taon. Dahil dito, walang kasiguraduhan na igagalang ni Inval ang kontrata kapag siya na ang umupo sa trono at tinanong ni Granvelle si Hill kung handa pa rin ba siyang pirmahan ang kontrata kahit alam niya ang panganib at hindi na umatras si Hill, matapos ang lahat ng pinagdaanan niya at tinanggap niya ang lahat ng kondisyon at pumayag na pirmahan ang kontrata. Sa wakas ay dumating ang araw ng martial arts tournament at nakita ni Allen ang Crown Prince Inval at malamig niya itong tinignan, samantala ay nagtagumpay si Krena na manalo sa buong torneo, kaya nakuha niya ang karapatang harapin si The Verge at ito ang maalamat na Swordmaster. Nagsimula ang laban at agad na ginamit ni Krena ang kanyang pinakamalakas na atake laban kay The Verge, kaso hindi man lang nito nagawang magasgasan ang kanyang kalaban. Madaling napigilan ni The Verge ang atake ni Krena at isang malakas na suntok ang nagpabalikwas sa kanya, kasunod nito ay sinipa siya ni The Verge ng napakalakas dahilan para muntik na siyang mawalan ng malay, kahit ganoon ay tumanggi pa ring sumuko si Krena. Sa kabila ng napakalaking agwat ng kanilang lakas, tinipon niya ang natitira niyang lakas at muling sumugod kay The Verge at sumugod din si The Verge at nagbanggaan ang dalawa, pero napakalaki ng diferensya ng kanilang kakayahan. Ganap na dinaig ni The Verge si Krena at tinalo siya at dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, agad siyang isinugod sa infirmary at mabilis na pumunta roon sina Allen at ang kanyang mga kasama upang tingnan ang kanyang kalagayan. Agad na gumamit si Allen ng healing lift kay Krena upang mapabilis ang paggaling ng kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, napaiyak si Krena nang napagtanto niyang hindi man lang siya nakapagbigay ng kahit isang tama kay The Verge at kahit ibinigay na niya ang lahat sa laban. Sinubukan pa rin siyang pagaanan ni Allen at sinabi niyang hindi dapat isipin ni Krena na mahina siya dahil lamang sa pagkatalo. Sa halip, dapat niya itong tingnan bilang patunay na marami pa siyang potensyal na hindi pa niya nailalabas at dahil sa mga salitang iyon ay tuluyang nagbago ang pananaw ni Krena at sa halip na panghinaan ng loob, nagsimula siyang isipin kung gaano pa siya kalakas sa hinaharap. Sa oras ding iyon ay dumating si Inval at iginiit niyang gusto niyang makausap si Granvelle. Umupo silang dalawa at dumiretso agad si Inval sa pakay niya, sinabi niyang alam niyang si Granvelle ang unang nagmungkahi na ibalik ang pagiging maharlika ng pamilyang Cornell. Ipinaliwanag din ni Inval na kasalukuyang nahihirapan ang Geomutant Empire sa digmaan at nangangailangan ito ng agarang dagdag na hukbo, binanggit niyang pinag-isipan niyang ipadala si Cecil sa frontline ng digmaan at pagkarinig nito ay agad na kinabahan si Granvelle. Sinabihan siya ni Inval na huwag mag-overreact at ipinaliwanag na dahil sumusuporta si Granvelle sa alliance, nararapat lamang nagampanan niya ang mga responsibilidad na kaakibat nito at palihim na pinakinggan ni Allen ang kanilang usapan at mas naunawaan niya ang sitwasyong pampulitika ng kaharian. Nahahati pala ang kaharian sa dalawang malaking grupo,
ang Alliance faction ay nais tumulong sa ibang mga bansa sa pakikipaglaban-laban sa Demon King, habang ang kabilang panig ay naniniwalang dapat unahin ng kaharian ang sarili nitong kapakanan. Pagkatapos noon ay diretsahang binigyan ni Invul ng ultimatum si Granvelle, binanggit niyang dapat nitong bawiin ang kontrata na magbabalik ng pagiging maharlika ng pamilyang Cornell at kapag pumayag siya, kakalimutan na raw niya ang lahat ng napag-usapan nila kanina. Agad na naunawaan ni Allen ang tunay na plano ni Invul, napagtanto niyang gusto nitong kunin si Kill upang maging personal na healer ng kanyang anak at dahil napakahalaga ng mga Cleric na tulad ni Kill dahil sa kanilang healing abilities, malinaw na nais ni Invul na samantalahin ang kakayahan nito. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Allen at ipinakilala ang sarili bilang leader ng grupong kinabibilangan ni Krenna at Cecil. Ipinaliwanag niyang siya ang may responsibilidad na protektahan si Cecil sa anumang panganib at pagkatapos nito, malinaw na sinabi ni Allen ang kanyang paninindigan. Kung ipipilit ni Invul na ipadala si Cecil sa gitna ng digmaan at handa siyang isusugal ang sarili niyang buhay para protektahan ito, lumipas ang 3 buwan at naghanda sina Allen at ang kanyang grupo upang harapin ang huling boss ng dungeon at ito ang Heavy Dragon. Medyo kinakabahan ang lahat dahil sa lakas ng halimaw subalit pinapakalma sila ni Allen. Binanggit niyang wala silang dapat ikabahala dahil naniniwala siya sa kakayahan ng kanilang grupo at sigurado siyang sapat ang lakas ng kanilang mga sandata upang mapatay ang Heavy Dragon. Agad na sinimulan ni Allen ang laban sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga defensive summon sa paligid ng kanyang mga kasama. Gusto niyang masigurong may proteksyon sila sakaling napakalakas ng mga atake ng dragon. Pagkatapos nito ay ipinatawag niya ang kanyang mga wali summon at ibinagsak ang mga ito direkta sa Heavy Dragon, dahil dito ay napasigaw sa matinding sakit ang napakalaking dragon. Subalit mabilis itong gumanti at agad na binuka nito ang bibig at naglabas ng napakalakas na bug zone ng apoy patungo kina Allen, nakaligtas lamang sila dahil napigilan ng mga defensive summon ni Allen ang apoy. Muling naghanda ang Heavy Dragon ng isa pang napakalakas na atake at nang pakawalan nito ang atake. Ilan sa mga summon ni Allen ang tuluyang nawasak at agad na sinubukan ni Allen na magpatawag ng panibagong mga defensive summon, kaso wala na siyang sapat na oras. Naghahanda na naman ang dragon ng isa pang pag-atake at alam niyang hindi na sila makakaligtas kapag muli silang tinamaan. Sa sandaling iyon ay naisip ni Allen na kailangan na nilang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Kapag hindi nila agad napatay ang dragon, siguradong mamamatay silang lahat at bigla namang may napansin ang lahat kay Krenna. Isang napakalakas na aura ang unti-unting bumabalot sa kanyang buong katawan. Hindi nagatubili si Krenna at agad siyang sumugod sa Heavy Dragon at sinubukan siyang pigilan ng dragon gamit ang napakalakas nitong Fire Breath, pero sa hindi maipaliwanag na paraan ay nalagpasan ni Krenna ang naglalagablab na apoy. Sa ikinagulat ng lahat, tuloy-tuloy siyang sumugod at isang malakas na atake ang tuluyang nakaputol sa isa sa mga paa ng Heavy Dragon at agad na naunawaan ni Allen ang nangyayari. Nag-activate ang espesyal na kakayahan ni Krenna na lubos na nagpataas ng kanyang lakas. Bukod pa rito ay nadagdagan ng 3,000 points ang lahat ng kanyang stats, desperado na sinubukan ng Heavy Dragon na tapusin agad ang laban bago patuluyang maging mas malaking banta si Krenna subalit huli na ang lahat. Sobrang lakas na ni Krenna kaya wala nang magawa ang Heavy Dragon laban sa kanya. Gamit ang napakalaking lakas na nakuha niya ay pinakawalan ni Krenna ang kanyang huling atake at sa isang napakalakas na tira, agad niyang pinatay ang Heavy Dragon at tuluyang tinapos ang laban.